Ano ba isa pang nakakalungkot na panyanyari? Opo. Yung pagbibitiw ni Mayor Magalong. Yun. Mm-mm. Malungkot yun. Malungkot kasi nga, ngayon, alam nyo, nung una, di ba noon, nangungulit yung PDP. Opo. Sabi namin, gawa kayo ng Truth Commission, Independent Commission. Opo. Ilagay nyo si Magalong. Yun naman ay panawagan namin. Opo. Akala namin naman hindi pakikinggan. Hindi naman talaga nakikinig ang Malacanang kahit Opo. kailan, lalo na sa oposisyon. Opo. Siyempre, kalaban kami, di ba? Sa politika. Opo. Laking gulat namin. Gumawa nga ng Truth Commission. Oh, At least independent. pinakinggan kayo. Oh, at nilagay nga si Magalong. Opo. Kung hindi man head ay, eto pa mamaya i-discuss ko yan. Opo. Advisor, Chief Advisor and Lead Investigator. Yang nagsabing Lead Investigator, mismong si Manang Claire. Siya po yung nagpaparinig para mag-resign yung... Hindi. Unang-una nga, siya ang nagsabi, kita mo kung gaano kasi gunangaling yung taong yan. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa sa aking gagamiting term. Okay po. Sinungaling. Kasi kita mo, nung in-announce yan, buti nga ngayon lahat naka-social media madaling kumuha ng mga totoo, video. yes. In-announce niya, naka-blazer pa siya, di ba? Opo. Naka-blazer na blue ba? O whatever. Appointed si Magalong as Chief Advisor and Lead Investigator. Lead Investigator. Okay. Ayan na si Magalong. Tuwan-tuwa tayo. At sapagkat talaga namang hindi matatawaran ang pagiging honest, matapat, at talagang galing. Incorruptibility ni Mayor Magalong. Di tuwan-tuwa lahat. Pati kami. Nagpasalamat kami. Sabi namin, thank you Mr. President. Opo. At si Magalong, sabi namin, nagkaroon ng mataas na antas ng kredibilidad ang ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Okay. Ito kamala-mala. Ayan na. Noong mukhang yung investigasyon ni Magalong ay papunta na sa mga taong ayaw naman ng palasyong ma-involved, at yung investigasyon doon sa Senado ay gano'n na rin, damage control na sila. Akalain mo ba naman biglang sinasabi, uy, i-re-review namin yung appointment. Papareview ko sa legal team ko, sabi ni Pangulong Marcos, Kung gaganon-ganon siya, Gaganon-ganon siya, ganun, yan, Teka muna, sabi ko nung unang narinig ko yun, naglulukuhan ba tayo rito? Ibig mong sabihin, Pangulo ka, may access ka sa maraming abogado. Umpisahan mo na yung Chief Presidential Legal Counsel, si Juan Ponce Enrile. Napakagaling na abogado. Bagamat mas matanda pa kay Matusalem, magaling naman. Nandyan ang DOJ. Pero kalimutan na natin yung DOJ. Yes sir yan. Yes sir. Bendalo, yes sir. So medyo duda tayo sa competence niyan. Actually, magaling yan Alam ko naman, naintindihan mo yan, primo Nakikisayaw ka lang Hindi tama yan. Dapat tayo may prinsipyo. Anyway, number 3, nandyan si Solicitor General Berberabe. Di ba? Marami siyang access sa abogado. Yes. Nandyan si Larry wag na yun. Kengko yun Smart yun Anyway. Hindi bago mo in-appoint, bakit hindi mo muna di in-appoint. Opo. Pagkatapos, after 2 weeks ba? Wala pang 2 weeks, 3 weeks. Opo. Sasabihin mo, teka muna, may legal doubts as to the validity ng appointment. Bakit ngayon mo lang tinignan pagkatapos mong i-appoint? Hindi ba reflection yon on poor leadership? Correct. Di ba? Bakit i-appoint mo pagkatapos, teka muna, mali yata. Kengkoy ka. Yun. Kawawa naman ng Pangulo. Hindi lang yun. Bigla mo pang sasabihin, hindi, may project din si Diskaya dyan sa Baguio. Ang pinag-uusapan po rito, hindi yun flood control, substandard, at kickback. Yun. Hindi porket Diskaya ay kickback naman. Presumed innocent. Tingnan mo muna kung may kinalaman. Gaganunin mo yung tao, di nabwisit, nag-resign. At alam naman natin ang ibig sabihin kung ba't pinagre-resign. Akala siguro nila, makokontrol din nila. Hindi pala nila nakokontrol. Pagkatapos, nagsinungaling na ang palasyo sa pamamagitan ni
Claire. Di ba nung una, nandun sa video, binaglagay nga sa TikTok Opo. Ito yung sinabi niya, Chief Advisor and Lead Investigator. Pagkatapos sasabihin niya 2 days ago, di naman po siya investigador, advisor lang. Ayun. Ay ano ba naman yan? Naglolokohan Ay, tayo. anyari. Tingin nyo ba, Auntie Claire, hindi makikita ng mga tao yan? Bakit ganon? Ano naman yan, di ba? Alam nyo yung pagkaalis ni Magalong, ang laking dagok niyan sa kredibilidad ng ICI. Hindi dahil wala siya roon, di ba sinasabi naman nila, hindi lang naman si Magalong ang ICI. Opo. Oo, pero ang impresyon po ng mga tao, dapat si Magalong talaga ang nag-lead. Sapagkat may track record na po si Mayor Magalong na kahit siya noong nasa Board of Inquiry about Mama Sapano, lahat ng pressures na wag niyang idamay ang Pangulo ay naroroon. Opo. Pinakita namin yan. Pelikulang Mama Sapano. Hindi siya bumigay. Yun. He stood his ground. Di ba sabi pa niya? Opo. If this is what it takes to get out of this with my integrity intact, wala tayong magagawa. Kahit hindi niyo na ako i-appoint na Chief PNP, walang kwenta sa akin basta ilabas ko ang katotohanan. At hindi siya bulag. Hindi siya bulag. Kaya nga noon sabi ko, di ba, natatakot ba kayo kay Magalong? Ba, in-appoint ba? Okay naman pala. Mukhang nagbabago na si... Pinatikim lang, 2 araw lang. Si Pangulong Marcos. Baka gusto na nga niyang magkaroon ng honest to goodness effort to rehabilitate the family name. Mukhang natauhan na, hindi pa pala. Ayun. Sorry po, Mr. President, at umasa ako ng malaki sa inyo. Nabudol na naman for the second time. Alam mo, grand plan nila yan Alam mo yon, na yan ay... Alam nyo, ito nakikita ko dyan baka malisyoso lang ako. Sana hindi. Kasi di ba, malaking setback bilang Supreme Court. Kasi ang talagang plano ay to knock VP Sara Duterte out of contention for the presidency sa 2028. Ang pang nandyan yan si Sara, walang pag-asa kahit sino. Lalo na si Risa Ontiveros. Laging kulelat nga yun sa pagkasenador Anyway, di medyo naunsyami. Dahil nga sinabi ng Supreme Court ay, naku, unconstitutional at maraming senador ang nagpasya na sumunod, na nararapat lamang sumunod sa desisyon ng Korte Suprema na nararapat lamang. Opo. Lahat, di ba? 5 lang ang hindi bumoto. Yes. Yung mga nag-aral sa One Ball University, yun lang. Anyway, di may problema. Then lumabas yung flood control. Ewan ko kung bakit biglang lumabas yan. From BBM himself. Kaya yun yung unang-unang pagkakataong muntik na ako maniwala na Yung sa sincere zona na niya. siya. Zona Oo. niya. Pero Siya mo, mismo siya nagsalita. nag-expose ba? Okay itong Pangulong to Mukhang natauhan na Tuloy-tuloy. Oo. And then, so anong nangyari? Saan mo ngayon kukunin yung panuhol mo sa mga nasa House of Representatives na pumirma ng panibagong impeachment pagdating ng February 6, 2026. Dinawala na ng source. So may problema. Pero mukha yata dinidiskarte nila diskarte nila nakita ko, di ba? Ang galit ng mga tao. I-diffuse natin, gawa tayo ng ICI, pakita natin na nakikinig tayo sa oposisyon. Okay. Truth Commission, basically. Yan, August 18, 2025 pa, yan na ang panawagan namin. Opo. Oo, nagulat nga kami nung biglang sumunod Okay. Okay. Pagkatapos, nag-imbestiga na si Senator Marcoleta. Kaso mo, hindi nila gusto yung pinagtutunguhan ng investigasyon. Madadama yung mga kaalyado nila sa House. Na naman. Kasama na si Saldi ko, nababanggit na papunta na kay Mualdez. Diba? Anong ginawa nila? Nagku sila sa Senado. Yang mga nagsagawa ng kuna yan, mga mga magkakaibigan sila. Opo. Mga pals sila. At tawag sa kanila ku-pals. Kupals. Kasi mga kaibigan sila ku-pals. English yan. English yan. English. Ku-pals. Yan. Kasi Mga Tagalog ku-pals hindi maganda sila. Yan. Okay. So,
na palitan. Hindi lamang si Chis Escudero, 2 abogadong pinalitan. Oh. Senate President sapagkat nakakaintindihan sila ni Marcoleta hindi dahil magkakampi sila, ngunit pareho silang abogado. Yes. Pareho ang trend of thought nila. Oh. Pinalitan yon ni ng the most distinguished alumnus ng One Ball University. Magaling yun. Na alumnus ng One Ball. Si Tito Soto. Nilagyan Artista. ng isang senador, yung Blue Ribbon, na nakita nyo naman, tuwing po papapalihis na sa Malacanang yung usapin, iniiba niya yung usapan. Umikot na. O ano nangyari? Ito ang nagulat ako dyan, ha. Kaya tingin ko meron na namang dinidiskarte ang administrasyon. Ang daming sinabi ni Diskayang mga congressmen. Okay. May mga sinabi rin yung si Alcantara at si Hernandez ng mga senador. Opo. Bakit yung mga senador lang ang finreach yung account, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva? Bakit ang iniimbestigahan lang mga senador? Si Jinggoy, si Joel Villanueva at saka si Chis. Hindi ba ang daming sinabing congressman? Bakit sa dami ng sinabi ng congressman, si Saldico lang? Mukhang si Saldico na sineset up nilang sacrificial lamb. Kung merong sacrificial lamb sa Senado na si Diskaya, si Saldico sa House. Ayo. Baka tapos pinalitan nila yung speaker para kunyari, nakikinig sila sa sigaw ng taong bayan. Pero yun din yun eh. Huwag mo sabihin mag-iibang takbo dahil si Boji D. Nananaginip tayo. Ano ang ginagawa nitong mga taong ito? Opo. Patungo sa next impeachment. Since ang DOJ ang nag-iimbestiga, ito mo naman, pambihira naman, ito mo, ang tirada nila, kitang-kita nyo yung galawan, ang kakasuhan lang daw ng NBI ay si Chis Escudero, yan, kita mo naman, Saldico. Sa dinami-dami ng congressmen, 2 lang ang kakasuhan, si Saldico at saka yung babae, si Mitch Cahayon Uy. Yun lang ang kakasuhan sa dami. Ang daming sinabi, di ba? Opo. Ni Diskaya, Bago si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Sinama pa si Bong Revilla para sabihin hindi lang yung incumbent. Bakit at itong 4 na incumbent na ito? Para meron silang panakot na etong mga to yung mga anti-impeachment di ba? Etong 3 to. Meron silang leverage laban sa mga senador na ito. Kita mo ang mga nirerekomendahan, 2 lang congressmen bukod kay Saldico, si Beng Cahayon, bago mi Beng Ramos, mi alias Mina. Wala, puro mga DPWH na to, di ba? Yun ang mga nakalagay. Panakot yan para sa next impeachment. Sasabihin nila sa mga senador, kung hindi kayo boboto for impeachment, kakasuhan namin kayo. Yun Grabe, no? ng DOJ. Bago, baka maging ombudsman pa si Remulla, patay na. Kompleto na, wala ka nang tatakbuhan. DOJ, ombudsman. Kung sa Korte Suprema, of course, independent yan. Kaya lang, syempre, ang proseso sa Korte Suprema ay mabagal. Eto pa, part niyan. Kita mo, di ba sinasabi ko, gagawin niyang leverage laban sa mga senador. Opo. Para sa susunod na impeachment trial. Bumanat na yung kanilang hitman ng Malacanang sa Senado, si Lacson. Sabi niya, halos lahat daw ng senador ay mayroong insertion sa yung General Appropriations Act ng 2025. May insertion daw, halos lahat. Anong hidden message niyan? Halos lahat kayo pwedeng kasuhan. So, umayos kayo. Sumunod kayo sa Malacanang sa impeachment. Yun ang naiisip ko kasi kitang-kita nyo yung galawan Parang chess yan Dapat ilang moves ahead ka di ba? Di ba? Ayan na Bago ito mismong yung ating favoritong congressman sa ngayon, si Terry Ridon, si Boy Bombolias. Ay, teka muna, parang pumapalag na rin yata. Bakit daw yung mga link sa Malacanang noong
flood control, yung floodgate, ay parang binubura. Oh. Di ba? Nagsalita na siya, yan oh. Bakit daw yung isang undersecretary, yun si Trigve Olivar, Oh. na nagsabing humingi daw ng 15% para sa isang mataas na opisyal ng Malacanang, bakit daw hindi kasama sa mga nirekomendang kasuhan? Yun na. Bakit selective? O yun na, yan na ang nakikita niyan. O, di ba? Siya ay nakakahalata na rin. Kaalyado nila ito, ha? Nung una, di ba? Ang walang ginawa ito, kundi, magsangkut ka ng senador. Ha? Isangkut mo si Duterte, di ba? Pinipilit si Vizcaya. Pinipilit, O, nakakahalata na rin siya. O, maigi naman, kasamang Terry, kaibigan natin yan. Nagigising Oo. siya. Nakakahalata na rin siya na parang may kino-cover up na, meron ng narrative. Ito lang ang mga kasuhan nyo. Lalo-lalo na yung mga senador, takutin nyo para, ang ibig sabihin yan, pag hindi kayo umayos, hindi kayo umayos sa impeachment, natatandaan, parang sinasabi ng malaki, mga senador, natatandaan nyo ba nangyari kay Enrile, kay Jinggoy, kay Bong? O, di ba, nakulong sila kahit mga senador sila? O, yan ang mangyayari sa inyo kung Grabe hindi kayo naman. umayos sa impeachment. Diyan nakikita ko na yung pagtutuguhan nitong investigasyon na to. Yan tinanggal si Magalong sapagkat siguro nakita nila na talagang hindi uubra yung mga style na ganyan kay Mayor Magalong. In other words, attorney, bigay na natin sa kanila Pilipinas. Yun yata gusto nila. Oo, Bakit wala na yan. pinapahaba pa? Kamote na yan. Wala na Pinapahaba pagtutunguhan nyo yan. pa yung proseso. Inyo na. Nung Kayo tinanggal na. si Cheese, Kayo na tinanggal si Marcoleta, Oo. tinanggal si Magalong, Ano pa? lam na dis. Wala